What's the next number? That can be interrelated with it unless intimate. Sana may pakitsunod. Oo, yun na nga. Iba yung kasi pwedeng i-deny pagka sana may if it's regarding mga masama, sana may papel. Yan ang malamang may CD o tape. Eh, bibigyan pa tayo sa atin. Pero kung paradinig niya. Yung recording ng conversation. Sinabi niya ni Pinoy daw na yan mo na yan. Yun. Related na yung Billy para kay Billy. Wala sigurong CD. Wala. Hindi tayo bibigyan. Hindi bibigyan. Pero pronouncement. Hindi declare. Ay, balik. Para tayo. Diyan si Dave. Retired na. General. Umabot ng general. Alam ko ng colonel kasi Retired general. Umabot ng general. I'm not sure. Baka colonel lang. Alam ko colonel. Basta po. Parang colonel lang. Parang colonel, di ba? Long time colonel. Unless pina-retire ng general. Brigadier. Usually, sometimes gano'n. Istab yan, man. What year was he? Hindi ko alam, hindi ko masyado pero ang alam ko yan, involvement niya 80s. after 80s na. 80s. Class. 80s na. Sa edad niya, class ng mga 1980. Si Ping Lacson 72, diba? Ping Lacson 87 na. O baka late 70s. Di ba pa ba si Ping Lacson?
I have no idea. Magkape po muna tayo. In 5 minutes, we will start our regular Saturday po. Sana makaraos. And kaya sa bagay, if it wanted to distribute CDs, that would be USB. Alam mo, yung mga bagay ko talaga sa lahat. Pero yung course you take care of your eyes. Ako, I can detach right now. Kasi ang kasalanan kasi pinag-pass kasi nakahila ako na maganda. Pero maganda yung kasi hindi na siya tinuturuan sa kabila ko na hindi na sa kaya si Papa Grito sa Destiny yung isipong general na bata imbis na detention yung family detention yung bata ko na Chief Justice yun ang nagtiyan para magmaanggal yung bata tapos makikita mo sa media pinapakita pinagdag na sila kaya alam nila yung mga lagi ang papel nila ngayon after 1 year after the election i-appoint sa balik nila kaya hindi namin Okay. Magandang umaga po sa atin lahat. Thank you very much for attending our regular Saturday forum. And as usual, we have here a host of guests who can shed light on a number of issues that are now confronting the nation. So we have with us Chief Superintendent Gustavo Tato Maneroso. Of course, our very own Congressman Lito Atienza and Dave Diwa of the National Labor Union and the Lakas Manggagawa Labor Center. Ngayon po, we have two very important issues at hand. Number one, as you know, by Monday, we will already be commemorating the first anniversary of Dimano Sabano. And as usual, the public is still waiting for a lot of things
one of which is justice for those who were massacred in Sapan. At the same time, the path for peace as far as Mindanao is concerned. And so we have requested our guest, Chief Superintendent Valeroso and Congressman Atienza, to help us put into context what's happening right now in Muslim Mindanao as well as the investigation is going to be very open in the Senate. As far as the House of Representatives is concerned, we have concluded our investigation. Ang problema po ay hindi namin alam kung maglalabas yung committee namin. Dalawang committee. Committees on public order and security as well as the special committee on national unity and reconciliation. If they cannot come out with any report, our plan, and Congressman Atienza will elaborate on this later on, our plan is to come out with our own independent minority report because we've already concluded our own report 6 months ago. We were waiting for the House to come out with its own report, majority report essentially. The problem is we have not come out with that kind of report. So, baka itong ibibigay ni Chief Superintendent Valeroso will help us also complete our own report. So we'll now request Chief Superintendent Valeroso and that Congressman Atienza to give us their own advice regarding the situation as far as the Mama Sapanos incident is concerned and the PBL issues concerned. Oh, and of course the resumption of the hearings at the Senate. Si Dave will give us some advice also and news regarding the SSS pension problem as well as the preparations for May 1st. So, tingnan po natin si Chief Superintendent Valeroso. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang makabuluhang araw ito para sa ating lahat. Lalo na sa media, maipahayag natin ang mga importanteng bagay sa buhay ng ating bansa. Ako po si General Gustavo Valeroso, ang kakalitay ko ng July 12 last year. At minabuti ko na magpunta rito sa panyayari ng ating media forum para bigyan ng daan yung ating hinahangad na magkaroon ng justisya para sa mga masapan o massacre victims natin ng sa 44. Itong isang critical na piece of evidence na ay pinadala sa atin and we have now under our care na sa pagbubukas ng mamasakan o investigation or inquiry sa Senado, bibigyan natin ng pagkakataon na maisumite ito sa kanila at ma-evaluate ng gusto para yung katuparan na hinihiling ng pamilya ng mga biktima sa mamasakan ay mabigyan nila. Ang ating pong hangat dito, and we are all for our quest for truth, accountability, and justice ay finally siguro mabibigyan ng daan at katuparan sa bandang dulo. Lalo na ngayon na mag-iisang taon na po. Sabi nga nila, justice delayed is justice denied. Panahon na po siguro para magkaroon ng katahimikan din ng mga biktima, lalong-lalo na yung justisya para sa mga naiwan nilang mga nasa buhay. So, yun lang po muna ang aking masasabi bilang panimula. At salamat po sa pag-ibigay dito sa akin, Kong Jonah. At sa susunod na mga tatakayan natin, siguro magbibigay pa ako ng puro-puro na mahalaga. Maraming pong salamat, Kong Jonah. Salamat po. Si Congressman Atienza po ang ating kaibigan at isa sa mga leader ng Independent Minority Group sa House. At palagi ang nagpapahayag
na dapat ang institusyon ng Kongreso, lalo na ng House of Representatives, ay maging puwaran ng accountability at saka responsibility. Kaya nais po natin kanina ng kanyang konting puro-puro tungkol po dito sa nangyari sa mga pasapalo at saka yung ginagawa ngayon ng Kongreso tungkol dito sa pagpapasa ng BBL, pang Samoro Basic. Salamat po. Magkarugtong po yung sinabi ng Secretary of Commerce. Yung BPL, dahan-dahan tayo dapat yan. Lalo-lalo kasi nangyari sa usapan. Hanggang ngayon, wala pa akong closure yun. Hanggang ngayon, wala pa akong malinaw na pananagutan na binibigay ng investigation. The Senate investigated, wala po silang report. In fact, si Senator Paul lang yata nakakalam mo ng conclusion. Hindi po tama yun. Samantalang ang Kongreso naman, investigated, na wala rin yung report. Tama po yung sinabi ni Congressman Jonathan. Yung maliit namin grupo, independent minority, ay meron na po kami conclusion. Ano ba talaga nangyari doon? Ano ang sino dapat maraguto? At hinihintay lang namin, pagsabit ng Kongreso, para po naman may sabay namin yung aming bahagi dahil hindi naman kami Kongreso. Ang masakit lamang ngayon sa Kongreso, hindi po nasusunod yung tama at hindi po institusyon ang mabibigyan ng pahalaga. So, tinatawag ko itong Congress ngayon natin para sa malaking chamber of commerce na wala na ito ng pagkatama action. Samantalang the institution sa credibility. Can you imagine holding an investigation, and that's a big deal, holding sessions where there is no quorum. Minsan sa lamang kami sa floor, gusto nila kumuha kami ng batas. Ang hinihingi po sa media, report po ninyo nangyayari sa Kongreso dahil hindi po naman tungkulin lang ng independent minority, tungkulin natin lahat to protect the institution. Otherwise, this will go down as the weakest link or chain in the chain of a strong democracy. Pag humina ang Kongreso, wala na pupunta ng ating demokrasya. We are defending the institution more than anything else. Let's do things properly so that the Congress becomes a strong institution of people, of mandated lawmakers. Alam kami, pero pagdating sa Kongreso, para kami mangal. Yun ang aming nakikita, kaya patuloy kami nag-fiscalize dito sa issue ng mga sapano, issue ng BBL, that we don't want the Congress to be even deliberating on the BBL when we do not have a. That's basic, fundamental requirement of democratic congressional institution. And masusunod po yung majority, pati yung roll call namin, minamagic. Minsan nasa floor, mga 70, they declare 180. So next question, mali po yata ang bilang ninyo. Magat ang bilang namin, 80 lang ang nasa floor. Ang sagot, alam niyo? According to our rules, there is a moving president. Ano sila? They're in the vicinity of Congress. They are counted present. Ngayon lang ako nakarinig na gano'n. Moving presence. Get the term to satisfy the requirement of law that a quorum must be present before anything is taken up. Kaya everyday kami, ang aming agenda, palagay nyo, national anthem, tapos a prayer, third in the agenda is the calling of the roll. And sabi po ng majority floor leader, one after the other, lahat sila pare-pareho. We move to dispense with the calling of the roll. Ay maririnig po yung boses ni Jonathan, boses ko. Objection. We do not want to dispense with the calling of the roll because obviously there are only 10 of us here. Let's call the roll so that 10 will be registered. At hindi po tayo pwede mag-umpisa. Eh, pinipilit nila, pinipilit din namin, ando kami. We are in constant lock beds or lock courts
on that issue. It may sound minor to you. Ano ba naman yung quorum? Sabi nga nila, dito naman, pabayaan mo na, mag-session. The leaders of the peace panel appealed to me, one bishop came to me, pabayaan mo na, there are greater things to look at. There's no greater thing for me as a member of Congress than to follow the rules of Congress. Tawarin niyo ako, Bishop. I cannot understand why people are pushing the nation into the brink of possible major disaster by pushing something which we may be regretting later on. Maasahan nyo, in the next 6 session days, 6 na session days na lang, they will be pushing harder, we will be defending harder. Tingnan natin. If they can muster a quorum, then Jonathan and I will be like the heroes of Makasapano. We will be wailing, but we will not give up. Thank you. Thank you very much, Sensa. Si Dave po, si Dave will just say a few words regarding the labor situation as well as our concerns. Okay, so magandang umaga. Salamat na kapatid na Jonathan. Ang ICCS na usapin ay patuloy na pumuputok, lalo nagdudulot ng libati at pagkahati-hati sa hanay ng mga mamamayan. Itong ilang araw, nagsalita na yung chairman, CEO, no? Presidente ng ICCS. At sinasabi niya, sinasakayin na nila yung veto na ginawa ni Pangulong Aquino. Nagsalita ang dating chairman ng ICCS, si De La Paz, ganoon din ang tulong. Kanang nila na tama, justifiable yung ginawa ng veto, no? Adroy. May isang commissioner na nakaslog na lumabas. Alam naman natin yung mga commissioner na takot-takot na tinatanggap sa ICCS. No? Yung mga commissioner na kumakatawan ng labor, tahimik doon. Ang bahagi ng media, nagpapasalamat kami dahil talaga ang lakas ng pagtulig siya, no? Sa usapin ito. May halos media na lang ang nagiging kakampi ng mga magagawa. Sa halin ng mga magagawa ngayon, ilulunsad ang isang pambansang people's campaign to override the veto na ginawa. Sa January 30, magkakaroon ng isang malaking pag-rally dito sa Circle. Tawag namin inserting the SSS, no? Mula sa Quezon City River Circle, pumunta ng SSS. No? May nagmungkahin ng gawin sa Mindoro yan para malapit sa Malacanang, pero nalaig yung paninindigan na hindi. Padaman natin sa SSS yung pagtutol ng mga magagawa. So, tuloy ang kilos ng mga magagawa sa usapin ng bawal pagtutol ng veto ka, no? Ng Pangulo sa ginawang bill ng Kongreso. Naprobahan ng Kongreso, 2011 pa ito na pag-usapan. Last few months, last year na naprobahan na padala sa Malacanang. Siguro naghahabol si Presidente na within the next 60 days na mag-imbatasyon. Inunahan na niya, binito nga niya. Ang maninindigan namin, approve ng Kongreso yan, so wala nang dapat pagdibatihan dyan, no? As to reasonableness, justifiability, as to the real status of the funds, whether it can sustain the increases that's being asked, no? Simple lang tingin namin dyan, ano ba sinasabi ng gobyerno at saka ng ICCS? Sa question na, mayroon bang pera para itustos, para ibayad? Ang sagot namin, mata mismo sa kanilang mga sagot, meron. Kasi sinasabi nila, mag-deplete yung fund by 2029. So, ibig sabihin, next year, meron pa. The next 5 years, meron pa. Mag-deplete yan by 2029 pa. So, ibig sabihin, yung mga pensioners ngayon, makakatanggap pa na ano. So, you have 29 years within which to improve the financial standings, financial status of the fund. So, then, by all means, do it, no? So, walang dahilan para hindi gawin. Walang dahilan para hindi gawin. One last point about the fund capability to sustain the increases, no? Ang lahat, taon-taon naman na require ng batas na magkaroon ng actuarial study, no?
So palagi naman lumalabas yan eh. Yung mga pag-aaral na yan as to the, yung viability ng pondo, given yung demographic changes, increase in the labor force, and so on and so forth, cost of living, no? Na ini-index to sa ano. Lahat ng mga pag-aaral na ito points to the fact that the fund can be sustainable and can be increased, no? Ang sinasabi ng gobyerno, hindi, dapat magtaas na ng contribution. Magtataas ng contribution. Yung mga pensioner na yan, hindi na nag-contribute yan eh. Kasi monetaries na yan, hindi na yan eh. No? So, magtataas ka ng contribution dun sa mga bagong papasok sa system o kaya yung existing member na system. But these people will have to retire, sabi nila, by 2029 pa, although may every year, may mga ilan dyan, 100,000, 100,000 sa nag-retire. No? So, on the whole, kayang i-sustain. That is our question, kayang i-sustain. Pero meron pa rin figures eh. Admitted, magkano ang nalugi ng ECSS over the last 10 years sa Meralco? Binenta ng 41 pesos at binili ng ECSS na 40 pesos. Tumaas ang share up to 80 pesos. Nang bumaba na, natakot si ECSS. Panahon hindi ng Pasko, siya may kasalanan dito. Binenta ng 43. A few months after, nag-shoot up ng 90. So, ang laki. It's about close 15 billion pesos na nawala sa ECSS or loan investment alone. Magkano yung loans payable na hindi na kukonekta? Data mismo ng ECSS is about 130 billion na hindi na kukonekta. Bakit hindi na kukonekta? Bakit hindi kolektahin? Ang collection rate ng ECSS is about less than 40%, sa about 13%. So sa bawat 10, 30-40 lang ang nakukolektahan. Eh, kami mga magagawa, nagbabayad na din. Kasi ano eh, direct tayo eh, dididak sa'yo eh. Hindi namin sinasabi dyan, hindi na ako na may prayer. Sinasabi namin, trabaho ng ECSS, nakuliktahan yan. So in sum, maraming pagkukunan na per investments. Magkano investment ng ECSS? Anywhere from 30 to 40 billion. Kinikita niya. Eh kung nagkakandalo-lugi sa investment niya, talagang lilit ang kanyang share. No? ECSS collects about 120 to 130 billion a year. An income of 40 billion that adds up to 160 billion sa funds niya. Kasi nasabi niya kanina, kayo nag-usap pa kami nila really, mga aabot ng 150 billion daw ang gagastusin ng parang pondo yan. This year is about 56 billion. Bababaw yung figure eh. So, ganun pa man, we're talking of 160 billion na pumapasok sa ECSS, iawas mo na yung loans and so on and so forth, may sufficient money. No? So, patuloy tayo pag-kilos at saka very quickly na lang, pagkakiling Congressman is ilang nangyayari sa labor front. This week, bago magsara ang Kongreso, kaya natin doon yung pagkasama namin sa Philippine Airlines, magpapahal sila ng nunggungahin na si Congressman tutulong sa pag-file isang resolution looking into the situation sa Philippine Airlines. No? Lalo-lalo na yung intervention ng Department of Labor na hanggang ngayon walang tunay na union na lumalaban na represent ng mga magagawa doon. And number 2, kasama din dito yung mga magagawa na involvement sa national elections. No? So, andyan yung ALDAP, siguro may patagpuan dyan na they're here, they just conducted media visit sa Bicol on Duterte Bongbong Marcos tandem. No? And finally, sa Senado at saka sa Congress, pending ngayon yun rin, yung apprenticeship bill at saka yung job start, sinusuportahan namin yung position ng Senate Committee on Labor. Ang issue kasi sa amin, contractualization eh. Alam na namin yun, no? na natili contractual yung magagawa. Yun, meron isang panunala ngayon na sponsor ng Department of Labor yung apprenticeship. Sa ngayon, batas kasi ngayon, hindi ka pwede kumuha ng apprentice. Meron tayong galing sa test, na more than 3, ibig sabihin, apprentice ka, pwede mo siya turuan ng learnable trades. No? Ang gagawin ngayon is, sa batas natin may cap eh. Training mo siya, pero huwag palalampasin ng 6 months. Gawin mo siya regular pagkatapos. Ngayon, may proposal sa Kongreso na alisin yung cap na yan. So, magiging forever na naman. So, bago pa ng DO-18 na nag-aalaw ng mahabang panahon ng tenure, mayroon kang apprenticeship bill na i-require na aalisin yung cap. So, ang contractualization ay mananatili sa ating bansa, sa ating mga batas.
At kami ay nagpapasalamat kay Senator Angara, acting chairman ngayon ng Senate Committee Labor na medyo tumututol siya ron. Tumututol siya. So yun ang pangunahing issue ngayon, improvement na ginagawa sa halin ng mga lugar. Thank you, Dave. Maraming salamat, Dave. Nandito rin po yung mga iba natin mga kasama, si Caleo, siyang representative ng Sultanate of Sulu, at saka of course, former Congressman and Testa Director General, Congressman Bobby Sumo. So, okay na po tayo. We are ready to go, have some questions coming from the members of media to our guest, Chief Superintendent Valeroso, Congressman Atienza, and of course, the Emir. General, ano po yung ipapakita niyo sa akin? Hindi ba natin nakikita? Ipapakita sa media forum na to o isusumitin natin sa Sasabihin mo sa Senado. Sasabit po yan sa Senado. Mangyari pong unawain natin na yung materials na yan ay isang digital recording ng conversation between a high government official and a legislator. Wala po tayo sa authority ngayon, no? At saka kailangan ma-evaluate nung Senate panel na nag-iimbestiga kung mamasaka. Ayaw natin mag-intervene dun sa proseso. Bagkus nagiging instrumento lang tayo o medium para dalhin yung piece of evidence dahil ito ay ipinagkatiwala sa atin. At kung madidelay pa ng gusto ito, laga talaga natin dinidinay at magiging complicit yung mga pinauukulan doon sa pag-delay further ng investigasyon. Napakinggan po ninyo yung pag-usap. Ang pinakinggan niyo. Napakinggan somehow, but I guess we really have to evaluate it, no? Hindi naman ito basta-basta kagaya nung naging issue ng Hello Garci. Kasi ang procedure would have to be legally binding, acceptable, no? At ito ay dapat na kung sa legal na pag-uusap, merong court order para isiwalat yan sa publiko. Batay po sa kung diniscribe niyo yung usapan, nag-uutos po ba yung high ranking official o nagsusumbong sa kanya yung lower ranking official? Sa buod nung conversation, nag-usap yung dalawa at sinasabi na huwag muna nating pansinin yan kasi nalalagay sa alanganin yung usaping pangkapayapaan o yung peace talks. Parang kasi nung mga panahon na yun, 1 or 2 days after the mamasapa ng incident, hindi pa nila matukoy kung ano talaga yung tunay na nangyari. Pero alam nila na may mga namatay na. Siguro, mahirap naman maghula. Ang parang request na ginagawa ng high government emissary ay, hindi, huwag na muna natin pansinin yan. Yung po napakinggan yung boses, kilala niyo. Hindi natin matukoy sa ngayon. Kailangan na ma-check na may, kasi may mga technical aspect yan, tsaka kailangan may technical expertise ang magsasabi. Ilang klase ng boses ang natin? Dalawa lang po yan, nag-uusap. Dati pong congressman yung isa. Hindi po natin matukoy for sure. Dati rin po senador. Siguro maganda kung mismong Senate inquiry na po at sila na magtanong doon sa May kapatid pong artista. mga clue na po yan, pero hindi natin kabisado. Di mayor po yung isa. Ang maliwanag dito sa sinasabi ni Chief Superintendent Valeroso is he has in his scale na naibigay po sa kanya under the scale na isasabit po niya sa Senado sa January 27 na hearing ay isang piece of conversation between high-ranking government official and a legislator. So, ayan, ibibigay po doon. At ibibigay din po siguro, pwede naman kami sa House. Sa House at saka sa Senado, ibibigay din sa amin yan. At
gaya ng binanggit kanina ni Congressman Atienza, kung yan ay hindi pagbibigyan ulit ng House Leadership at saka ng majority, hindi kami sa amin independent minority ang magdadala nito. Kagaya nung nangyari, nung nagkaroon ng hearing, kung natatandaan ninyo, nagkaroon ng hearing, ipinapakita doon yung point close range na pagbanat doon sa buhay pa na sub-member, eh ayaw pakita rin yun dati sa House. Pero lumabas na. So, wala na sila. Ano po yun? Phone conversation? O... Kailangan tubuhin maigi paano lumabas yung ano na yun. Magiging subject ng inquiry. Pero hindi niya, kasi kung may hello, sa pag-uusap, nakatilit na yan. Hindi, parang ganito, nag-uusap tayo sa loob. So parang lumalabas, face-to-face conversation yan. Saan po nangyari? Haming pa ng aeroplano? May technical aspect yung investigation yan eh. Oo. Kayo po yung in general. I suppose na alam niyo yun. Alam niyo po kung kayo nagbigay sa akin ng piece of evidence, kayo ang dapat na sumagot kung paano na. Sa akin lang po, ang naging role natin, naging conduit na para hindi na madelay lalo. At siguro may kumpiyansa sila na ito ay mabibigyan ng daan para Paano po nakarating sa inyo? Personal o pinadala sa iwan sa gate o ano? parang ano yan, digital to digital po yan eh. Pero kilala natin yung source at credible din. Naisip mo po pa nagbigay sa inyo? Hindi pa siya nagpapakita sa akin. Hindi ko rin matukoy kung siya ay lalaki o babae. Kaya importante para dito, yung katarungan na hindi. Importante yung Hindi ba ito also? Please identify you. Treasure Lab Base 7, sir, hindi ba ito wiretapping? Hindi rin tayo makapag-komento na wiretapping yan kasi hindi naman tayo authority. Yung investigative body, para mas malinawan natin lahat dito sa forum natin. Parang nagbasa na lang, sir, meron pong piece of evidence dito na kailangan lang na mabigyan ng daan para maging inputs dun sa inquiry. But we also have to consider that the Senate inquiry is not in itself an investigative body. Kung may iniimbestigahan man, quote-unquote, it is always in aid of legislation. Kaya sa ngayon, halos wala pang ma-indict formally or criminally. It's because we haven't come into a conclusion na mamasapan ng incident never have a formal investigation to charge those who are accountable. Parang nasa first base ulit tayo eh. Kaya nga siguro na-reopen yan dahil merong sinasabi nila may pieces of evidence. So far, may tanang tayo na isang piraso ng puzzle na kasama na mapagdugtong-dugtong natin at magiging maliwanag. Ano ba ang nangyari sa mga masapalo? Ano ang kinalabasan doon? Inquiry? Ano ngayon ang ginawa ng gobyerno before, during, and after? Yun ang napaka-importante, lalo na sa ating mga mamamayan na sumusubaybay. We have to stand up for something, and we stand for truth, accountability, and justice, which is more important in the life of this nation. Sir, kailan matigay sa inyo? Naka-ready sana kami ng Preston January 19 eh. And it's now about 4 days. So we really have to weigh things over, kagaya na nabanggit mo kanina, ano ba yung wiretapping? Hindi natin kinoconsider yan eh. Dahil hindi tayo mismo yung nagwa-wiretap. Buti kung tayo yun, eh baka malamang kaso-kaso na rin ang kalalabasan ng mga nag-wiretap. And yung conversation, nangyari yun, when? It's a day or two after the Mama Sapano incident. You could just imagine, you have a Mama Sapano in January 25, and you're having the alleged conversation taking place a day or two. So what does it mean? So a lot of conjectures. Your guess is as good as mine, no? So we really have to evaluate this. And at the same time, what we're saying here in this forum, we are not the proper authority to evaluate. Meron pong
Senado, merong Kongreso, magbibigay po tayo simultaneously. Pagbigay natin sa Senado, magbibigay din po tayo sa Kongreso para patas yung mag-evaluate ng piece of evidence. May assurance na from the Senate na i-evaluate naman nila yun. Hindi po. Siguro magkakaroon lang ng interest sila pagka ang media mismo ay pumapel din na tapusin natin itong mamasapan. No? Mr. Senator, meron po rito na nangangalaga ng isang digital piece of conversation that you can look into. Ito naman, papel na po ng media ito. Wala po kaming direktang pakikipagtalastasan sa Senado, sa Kongreso. Nagkataon lang, nandito po si mahal nating Congressman Atienza at De La Cruz. Sa ngayon, magkakaroon din po siguro sila ng interest in the interest of justice. Kung yan po ay a day or two after the incident, narrative lang yan. Hindi utos na stand out. Tapos na yun eh. Dapat, ito yung sinasabi natin before, during, and after. Para malaman mo kung ano yung accountability. Sa tatlong conversation yan. Hindi. Yung sinasabi mo na explicit ba na merong order. Hindi conclusive yun eh. Ang pinag-uusapan lang dyan, ano ang naging intervention ng gobyerno after. Kasi after na itong pinag-uusapan eh. So, You are establishing truth, accountability. So, tanong mo, yung napakinggan nyo is a narrative. Hindi yung live na, huwag niyo putukan. Parang ganito, nag-uusap lang tayo, tapos na eh. Conversation. Napag-usapan na yun eh. Kaya pakinggan siguro natin pag nagbigay ng court order at na-clear ng Senado at ng mababang kapulungan. Yes, sir. Yes, yeah. Hindi ko masakyan yung hinahanap pa natin. May kasabihan tayo, the proof of the pudding is in the eating. Tanong, meron ba mga pinatay? Meron. Sila ba itinulungan? Hindi. Sino ba ang namamahala ng operation? Dalawa, PNP, under the DILG, and of course the office of the President. He is the chief commander of all armed forces. Tinulungan ba yung apat na puntapan? Hindi. Pinabayaan ang mamasakit? Pinabayaan. At hinahanap namin. Kami sa independent minority, may conclusion kami. Ang pagkukulang yan, nasa balikat ni Pangulong Aquino, ni Secretary Marroas, at ang lahat ng mga bumubuo sa tinatawag natin chain of command. Pati yung meaning ng chain of command, nilabo na eh. At parang naguluhan ang isip natin lahat. Kung tayo maguguluhan sa isip, ang Pangulo ng Bansa, ang Sekretaryo ng DILG, ang PNP chief, sila ang merong cargo dyan. At kung masakit yung ating mga matatapang bayaning SAC 44, sila ang may kasalanan. Ang masama ngayon hindi nagsubmit na report ng Senado, hindi nagsubmit na report ang Kongreso, walang kaso. Pag sa totoo lang, dapat managot sila lahat. Kaya itong ibibigay na a piece of evidence ni General Chief Superintendent Valeroso will help us come to some kind of a closure as far as this particular thing is concerned. At lumalabas dito, ito nangyari, yung conversation 2 days after, it only means, to my mind, that there was an effort to cover up. Yun ang ibig sabihin nito. Yung conversation na yan. Sa cover up. Again, Jonathan, you cover up. Again, it should be obvious to all of us. Ano ang initial reaction? Misencounter. Yun ang announcement eh. Nagulantak tayo sa misencounter, sabi ni Secretary Roacio. After 1 day, hindi pala. It was an encounter. The rescue operation. Then the President admitted one thing. The next day, it was denied. And admitted again another. Pabago-bago. It was a series of lies perpetrated by the administration. Tayo mawawala sa linya yun. Nagsisinungaling magmula sa tinula. Kaya magulong issue. Tapos, non-submission of a formal report of the 2 investigating bodies
compounded the whole issue. Kaya hanggang ngayon, open-ended yan. Yeah. What does this mysterious conversation exactly point to? Is it saying that huwag na natin investigahin itong incident? Oh, yan ba? Pero say, I can't make heads or tails of what the general statements. Saan papunta yung conversation? What is it covering up? To say cover up? Ano pino-cover up? It's yung ngayong ating gustong intindihan kasi in the days after, immediately after the Mama Sapano massacre, nagkaroon ng iba yung sinasabi ni Congressman Cesar, iba-ibang mga deklarasyon ng iba't ibang opisyalis. So this will help us complete more or less the picture of what really happened immediately after the massacre. So, dito nakikita kung anong ginawa ng mga opisyalis natin after papasok. Parang lang sa Obviously, there was an attempt to cover up. Then iba-iba nga ang version. They were not telling the truth from the very beginning. They were covering up the truth, muddling the issue, expecting the public to believe. Now, through a made-up investigative effort, they hope to really cover up the whole truth permanently. But no, because 44 lives were lost because the government did not do its job. The chain of command became nebulous up to now. It remains nebulous. Hindi maaaring manahimik ito. Mauulit ang marami pang mamasapan pag ito'y tinanggap natin as the correct way to react to such situation. Kawawa naman itong ating mga sundalo, pulis, na masusuko. Dahil even the role of the PNP then in this incident, up to now, hindi klaro sa atin. Purisima was in control. No, it was denied in the beginning. Suspended daw yun. Tapos it turned out later on, he was in control. So, basta dapat dito tayo sa original and remaining thread of evidence. The chain of command must be followed. Who is responsible? The President of the Philippines. The Secretary of Interior is his alter ego, is in charge of the PNP. He cannot claim, I do not know anything about him. What's he doing? What was he doing? Naiiwan pa siya sa DILG. Alam na nangyayari. Dapat right there. You did not tell me everything, Mr. President. I am resigning. That would have been a very, very honorable thing for a Secretary of Interior to have done. Pero hindi. Kasama niya sa Congress. No? They were watching together and confusing the country. Let me just point out na General Valeroso has retired from the PNP, no? So it's no longer in active service. Pero nung nangyaring mamasapan, ano ang unit nyo? Ako po ang Deputy Regional Director po Administration ng National Capital Region. Nakabase po ako sa Pampang Uliwan. So yung lumabas na report ng CIDG about the mamasapan, do you agree completely with the findings of, do you feel na merong kulang doon o incomplete report? Unang-una po ang chair ng Board of Inquiry na pinamunuan ni Director Benjamin Magalong ay talagang very procedural investigation. Siya ang head ng CIDG at that time. Kung susuriin mo yung kinalabasan nun, umabot hanggang doon sa kinauukulan, meaning doon sa level ng presidente. Kaya nga meron news report noon na pinag-report pa sa Malacanang even before a day or two again before he released the report in the public, in the media.
Palagay ko, dahil alam nila yung trabaho nila, being the director of CIDG, procedural yun, in proper way, may authority sila and everything. That will probably be enough to indict certain personalities involved in the botched operations. But perhaps if he will be given a chance to explain how they were able to come up with a conclusion, pwede rin pong suriin ulit yun sa susunod na pag-iimbestiga ng Senado. Sir, yung digital recording nyo, will implicate the commander-in-chief o hindi mo implicate sa commander-in-chief? Hindi natin matukoy kung ano yung implication niya sa ngayon. Mas maganda talaga i-subject natin yan sa evaluation, tapos yung proper forum, yung body, tapos yung magiging facts na may establish nung pag-uusap ngayon. Siya ho yung nagsasalita, hindi ho siya. Ang Commander-in-chief ibig sabihin, nag-uusap doon sa tape. hindi po. Kung napakinggan niyo yung explanation nila, high government officials na lumalabas na emisary at isang legislator. So hindi po si Pino yun. Tama po kayo. Wala pong kinalaman yung ano na sa usap. Pero emisary. Yes po. Doon po sa independent minority report, masasama po ba yung na-establish na mula 10 a.m. up to 6 p.m. kainitan ng bakbakan ay di umano General Purisima Isini na wala nang naganap na anumang text or call between him and the President, samantalang lahat ng involved ay nag-surrender na ng kanilang cellphones sa House of Representatives for forensic examination. Si General Purisima, while claiming always that there was no cell phone conversation or text messages between him and the President, he adamantly refused to surrender his cell phone for forensic examination. At kasama din po ba dyan sa independent minority report yung paulit-ulit na sinasabi, ina-allege nila Bono Adasa and others na nakatanggap di umano ng $750 million ang isang high government official mula sa Malaysia, kung kaya nagkakagulo ngayon sa Malaysia dahil nawawala yung same amount at dinaan daw sa isang bangko na Malaysian Bank sa Port Bonifacio branch patungo dito sa high government official na ito, kaya niya kinover up yung Mama Sapano Massacre at kaya niya pinupush ang BBL to become a law. Makakasama po ba itong mga very important subjects na ito sa independent minority report? Yung tungkol po dun sa yung gap dun sa exchanges between General Purisima and President Aquino, it was just inferred. Kasi doon po sa investigasyon namin, wala naman kaming directly na piece of evidence on that. But we just mentioned that there was a gap in the exchanges because it was already established in the hearings, both in the House and in the Senate, and also in the case of the BOI report, Body Inquiry report of the PNP, that there were conversations from the very beginning. Nag-report kasi, sinabi ni General Napeñas na from the very start, nung pumasok sila, nireport na niya. In other words, it's not true na hindi nila alam. Alam nila. Sinabi namin doon na alam nila. Pati si Secretary Ross, hindi pwede niya sabihin na hindi niya alam. Kasi nasabi sa kanila, nasabi rin kay General Espina. At that time na pumasok sila, ang palabas na sila, all of those things were recorded. Meron silang mga conversations. But there was a gap in the conversations, even between and among General Napeñas, General Purisima, General Espina, Secretary Ross, and the President. There were gaps in these conversations. So we just inferred na itong mga gaps nito may nangyari. Number two, yung tungkol po doon sa 750 million, siyempre hindi namin nabanggit yun. Dahil ngayon lang lumalabas yan. Pero isa yun sa mga dahilan
Kaya hindi dapat madaliin itong BPL ngayong last 6 minutes. Pag minamadali ito, magsuspensya tayo. Bakit kailangan madaliin? Eh, ang daming skandal sa Malaysia na kailangan hintayin natin ang conclusion. Ito ba may kinalaman dito sa BPL discussions sa Kongreso, sa Senado, o independent case of corruption sa Malaysia? Can you summon the records of the alleged Malaysian bank, Port Bonifacio branch, if indeed a $750 million entered that? Exactly. And also, can you summon the Globe, Smart, Cellular, and summon the cell phone itself of General Purisima? Because allegedly, there are some reports that President Aquino gave the stand-down order to General Purisima. So it's very crucial. The 10 a.m. to 6 p.m. gap is very crucial. If indeed it is true that there was no message, there was no cell phone conversation, when there are so many claims that there were indeed messages and conversations. Well, you said it. Sabi ko sa inyo palagay ko meron na tayong conclusion. Hindi na kinakita ng mga additional evidences. Pero the point is, dito tayo ngayon sa deliberations of the BPL amidst a very big scandal that has been brewing or boiling already. Malapit sa boiling point sa Malaysia. Sabi nila, connected ito. Tama yung sinabi mo. Dapat mas deliberate tayo, dahan-dahan tayo. Tignan natin ang backgrounder dito sa scandal sa Malaysia. At yung tanong namin, we have a continuing question. Why is Malaysia part of the whole proceedings of approving an autonomous or Bangsamoro? Bakit sila kasali? Bakit may kasaling foreign country na para ba lang sila parang pamando? Na nung nangyari yung mga Sabado, sa kanila nag-report, kaya may sa Philippine government. So maraming mga unanswered questions which lead to suspicions that mayroong mga nangyayari under the surface na hindi natin alam pa. Kaya tama ka. It should reach a point where tanongin natin lahat yan na formal inquiry para po naman makabuo tayo ng meaningful solutions to our problems with our Muslim brothers. Not one pushed by Malaysia, not one that is pushed by exiting president. Bakit naman tayo magmamadali? Bakit? Patatapos na ba ang trabaho ng Kongreso after this administration? As far as I'm concerned, and the independent minority, we have all the time to study it very closely para hindi tayo masubo at magamit lamang ang katiwalian. At tapos, ang bansa natin ang maglutusan, maybe 20 years from now, pag meron ng secessionist movement dyan, at ang gagamitin ba siya yung batas na inaaprobahan ngayon? Ay tinutulak ngayon? Eh, huwag naman. Dahan-dahan. Sabi nga nila, ang naglalakad ng matuloy, kung matinig ay malalim. Last na lang po, will you include in your report yung mismong inamin ni Noynoy na nagpunta siya sa Kuala Lumpur to cut the ceremonial ribbon of a Petron gasoline station? Alam naman natin sino yung may-ari ng Petron, kamag-anak ni Presidente. He went, sabi pa niya, all expenses paid by the Malaysian government. Wala daw ginastos ang Filipino taxpayers, pinagmamalaki pa niya ito. Yan para sa akin, mas minor na yan. Importante yung basic issue of Malaysian interest, Malaysian role in the light of the scandalous transaction of $750 million, changing funds and changing ownership. At baka ito'y related dito sa BPL, bakit naman tayo papagamit? Ang tanda, ang malagat ang mabagal, hindi natin ilig. Yes, General. Yung tanong kasi ni Tricia kanina, parang hindi ko ninyo nasagot. Kung kailan napasa kami ninyo yung digital physical evidence na binabanggit ninyo. Kasi ang sinabi ko ninyo kanina, January 19, press conference. Definitely, doon po ninyo nakuha? Kasi there is no reason for any delay. Meron siyempre initial evaluation yan. Kaya lang, baka knee-jerk reaction yun. So, kailangan
i-evaluate lang natin. Kaya nga, umabot pa tayo ng 4 na araw. Paano po binigay sa inyo via email? Kasi sabi nyo digital po yan. Digital yan, tama ka. Sa email po ninyo natanggap po? Nasa email. Email po. Hindi ko pwedeng sabihin kung email to o... Email ng iba. Kasi hindi lang naman ako personal yan, nangangalaga. Grupo kami. Yung officers union ang pinagkatiwalaan nila. At ang source po ng evidence na hawak nyo, General, ay nasa PNP rin? Tama po ba? Hindi. Hindi pwede manggaling sa PNP yan kasi posibleng maging diluted yun. Marunong din kami mag-evaluate ng source namin. Yun, galing po sa isang civilian. Civilian, for sure. Oo. Civilian. Na nagmamahal sa kanyang mga kababayan. Yan siguro ang pwede natin matungkol. General, medyo naguluhan lang ako. Ano po ba yun? Audio recording, video recording. Sorry, no? Kasi kung tinatanong mo na kanina, digital recording yun. Siyempre, audio yun. Maririnig mo, mapapakinggan. Huwag kang maguluhan doon. Audio, video po. Audio. Audio po. Pag video, makikita mo siya na nag-uusap at saan naririnig mo. Audio lang tayo. Okay na yan. Hindi na magiging magulo para sa'yo. Sige, salamat po. We have to say something about General Valeroso. He is the one who organized together with the group yung Young Officers Union. Sila yung Young Officers Union. Late 80s to, early 90s. Kaya dapat maliwanag tayo doon because he has always been involved in, as he mentioned, truth, accountability, and justice for all. General, doon po sa video recording, kayo sa recording Na meron kayo po. puno dun sa kapabayaan ng gobyerno. Nakikita rin po ba dito na gusto yung na pinalaman Posible po mangyari yun. Dahil ang isang mataas na opisyal na pwedeng sabihin natin emisary, kagaya po halimbawa ako, pinadala niyo ako kay Kong Atienza, hindi magkakaroon ng kapangahasan or na magpakita doon sa isang legislator. Nangangahulugan na ang bawat galaw nila ay merong basbasulos. So, it should be coming from one higher than the one who is being sent. Si Senate President Franklin Dulong po ba yung cabinet? Hindi po natin pwedeng pangalanan. Hindi po tayo ang sinabi ko kanina. Hindi tayo yung appropriate body or authority to discuss this. Kaya nga po yung sa pangangalaga natin, ayaw na nating patagalin pa. Kailangan kung pwede lang, i-surrender na natin ito dahil hindi po tayo ang focus nito sa pinato eh. Kapayapaan, katarungan, kalayaan, lahat ng mga values na mahal natin, kaliwanagan. Isa na lang po. So yung purpose ng pakikipag-usap ng high-ranking government official sa investigator para i-cover up yung result ng investigation. Parang ganun po kanina yung your guess is as good as mine. Ganun po yun. Yung emisary na magkano? Re-research natin kung ano yung background. Kailangan. Hindi nakikita eh, kasi nga hindi nakabidyo. Padala sa Manila, Ben? Huwag nyo nang banggitin yan kasi baka sinasabi nyo si Ronald Llamas-Wag na yan. Huwag na kasi mahirap yan ha. Charlie. Tapos tawagin natin mga kasama natin from Daily Tribune. It is to be established na President Aquino as a role doon sa reliable, pinag-reliable doon sa pagkakapatay doon sa supers. Obviously, it's too late na or it's too late now to investigate. So what are you planning to do? I'm planning to submit the conversation report. Ang Senado po, ang role ko po dito, maliit na parte lang ito sa pagbubuo natin. Hawak ko lang po yung isang pyesa ng puzzle. Ngayon po, dahil ayaw na nating ma-delay further yan, dahil umiiyak na to high heavens yung mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, yung mga nangulilan. Nagkataon lang po na talagang
sabihin natin, confidential din, siguro, nagkaroon sila ng idea, ito, yung young officers mo nun, matatapang itong mga to, tingnan natin, parang ganun ang idea. Planning for mercy with reason or what? Kasi bababa na Yung competent body po siguro ang pwedeng gumawa. With all this information, Pakiulit nga po yung tanong ninyo, hindi yata na-record. bakit po hindi nila kudita? With all this information, Kudeta is out of the question. Civilian na po tayo. Pwede pa siguro ng mga kabataan natin, ng mga kapitan tayo. Sir, ano na lang, yung duration ng conversation, tapos, Pwede kong pakigamit. especially when Microphone. Palipasa. Pass the mic. Sir, yung, ano ba yung duration conversation? Gano'n siya Sa pag-recall ko, parang nasa 15 minutes. But not more than 20 minutes. So mga 15-minute conversation, 15-minute conversation na naibigay kay Garba. Napakinggan na, sir, na mga kamag-anak niya na tayo sa Meron akong access na kagabi na connect ang representative ng ibang sub-families na namatayan. At hinihiling din nila na mapapakinggan na ito. Kaya nga sa lalong madaling panahon, ulitin ko po, Senado lamang po o Kongreso na magkakaroon ng kopya nito at kung mayroong court order, kailangan maging procedural din po tayo dito. Sa ngayon, ito yung pinakabuod ng gusto kong sabihin. We may not be able to legally indict those who are responsible or accountable at this point. But I guess the whole nation has morally indicted them already. Yan po ang buod ng the long and the short of this thing, no? Kaya nga natutuwa ko, siguro, mahal pa rin tayo ng Diyos, hindi tayo pinababayaan. Kahit na sa loob ng isang taon o isang daang taon na magiging usapin ito, naandyan pa rin yung values dear to us. Katarungan, kapayapaan, kalayaan. Wala naman tayo rin siguro sa mga darating na araw na yan. Meron pa rin at meron na media at mga kagaya namin na nandito pa rin sa forum na yan. Salamat po sa inyo. Last questions after that, si Congressman Silvio. Yes. Magandang umaga po. Sa Lunes, January 25, ang anibersaryo ng Mapasapano incident. Ano po ang binabalak ninyong pagkilos? Meron ba kayong isasagawang pagkilos sa Lunes? Kami na pagkilos. Sa akin po, personal ko lang po muna ang pwede kong sabihin. Sa akin na kinakailangan siguro sa lalong madaling panahon ay may i-transmit natin yung piece of evidence na to. So kung meron man po mga grupo at mga kababayan natin na nagbabalak bilang pag-alala dun sa mamasapan ko, nasa kanila po yun dahil isang taon na po yun. Huwag po natin kalimutan na hindi lang po tayo sa parte ng gobyerno kahit na sinasabi natin, mahal natin ang sa 44, mga security element sila ng gobyerno, may mga iba pa rin pong mga namatayan ng pamilya. No? Ito, katarungan po para sa lahat ito. Hindi po tayo nagtatangi. Ang katarungan ay walang tinatangi. Patas po dapat lahat ng laban. Sir, 2 questions po. Una po, yung mga nag-usap po ba lalaki sa lalaki o lalaki sa babae? Tapos second question po, kasi po dun sa BOI report, nabanggit po dun yung participation ng mga Amerikano. Sa tingin niyo po ba sa Congress, sa part po ng Congress or sa Senate, kailangan po bang tingnan ulit kung ano yung naging involvement dun ng US? Palagay ko, yun ang isa sa mga importanteng matukoy. Yung papel ng kung sinong mga may kinalaman sa operation. Military operations ito. At covered naman ang US and Philippines ng isang dati, ng Mutual Defense Treaty, tapos ng Visiting Forces Agreement, tapos lately yung EDCA. Meron tayong bilateral arrangement
regard to this kind of arrangements ng military security organization. Magandang punto po yan. Going back to your question kung babae o lalaki, bayanan po natin na isa publiko yun. Pakinggan na rin natin kasi interest po ito ng taong bayan. Isi-share ko lang yung alamin ko. Please identify. Yes. Isa po tayo kay MNLF. Gusto ko lang mapaliwanagan sa inyo kasi si Congressman Atienza, sabi niya, ano ang involvement ng Malaysia? Maraming hindi nakakaalam. Bakit? Sa totoo lang, sa lahat ng Arab countries, only Malaysia ang against dyan sa peace agreement. Bakit? Dahil siya ang kinabang na gusto sa pag-aari natin. Diyan sa PBA na yan, iisang makikinabagtan, kundi ang Malaysian government. Yan ang katotohanan. So, yun lang muna ang isi-share ko sa inyo. Ako po, isa po ako, Highlander Commander po, ng MNLF. Yun lang po. Salamat. Salamat po yun. Ano ba yan? Ano pong nakalagay sa inyo? Ano yan? Huwag Pakibaboy. Bakit pakibaboy? Well, I leave it to your interpretation. Magandang umaga po sa lahat. Kaya po ako nagsadya dito ay dahil po gusto ko marinig yung sasabihin ni Superintendent Dato Valeroso. So I came purposely here to listen to him. Because he's a person that I have admired throughout his career. A straight person. And he seldom says anything. So I heard that he's going to say something today. So I said, oh, this is an unusual event. Pero ako po yung may mga hindi maintindihan. Number one, bakit po ba kinakailangan hintayin na isabit pa po sa Senado at saka sa Kongreso? Sabihin lang ba, tatapusin ko yung aking katanungan ano? Alam mo po that is the formal thing to do. I understand that. But let us talk about realities. The Senate is an enclave of force. The House, begging your pardon, your honors, because I've also been there, has been a den of prostitutes. And we know who the principal movers of this enclave of prostitution and den of force. Alam po natin na kung sino po ang majority dyan, sino nagpapatakbo, sinong bumili ng boto, sinong bumili ng tao, sinong bumili ng little old lady na nagbibigay ng ebidensya. Alam po natin lahat yan eh. So bakit pa po tayo magpapasailalim na sa isang sitwasyon na alam po natin that we're entering the enclaves of prostitutes and whores. And why will we put this particular incident, important or unimportant, as the case may be, why do we want this for the consumption of the Senate and the consumption of the House of Representatives? Yes, I understand that there are formalities, but Your Honor, Mr. General, these are unusual times. This is already the start of the electoral period. This is when people are especially aware of what's going on, when people are receptive, when people are ready to make decisions and judgments, and yet we still want to divert it to this unreliable, controlled, I try not to use bad words. But, so I guess I will just allow myself to call them an enclave force.
and the den of prostitutes. So bakit po tayo dadaan? Diyan sa dalawang kasa na yan, kasang pula, kasa po ng mga mabababang lipad na kalapati, bakit pa po tayo dadaan dyan? Eh bakit hindi po, Sir, Mr. General, hindi po ba alam natin ngayon, sabi nga ng isang kasamahan natin dito, Lunes po anniversary, di ba? Lunes ang anniversary ng Mama Sapano. Eh bakit hindi po natin gawin yan doon sa anibersaryo? Why are we going to worry about the fucking Senate and the goddamn House of Representatives? So, honestly, why? Kailan naman po natin lulukuhin lang tayo lahat? We will provide whatever it is. You call it evidence? No, I don't call it evidence. I call it public information. Why is it evidence? Anybody, any citizen, in my judgment, stand behind this principle to the death. Any citizen that receives anything by whatever means, in however manner, that is of public concern, should be come out in it directly. No more ceremonias, hindi na po dadaan sa Senado, dadaan po sa House of Representatives, tapos dyan po gigisahin yan, pagkatapos dyan po uguluhin yan, pagkatapos paglabas po yan ay sapal. Pagka po ng dati, lahat yung lumalabas. So bakit pa po nyo gagawin yan? Why bother with this force and these prostitutes? The most important thing is to let the people know. I remember po, when I was young, there was a record that came out. I think Vito will remember this because we are supported each other during the classmates. Okay. So, today na po. Bakit po ba? Sorry, Jonathan. Then we will have another forum with this. Ang pinakamaganda po ako. No, but let me finish, no? Yes. Because the point of the whole thing, I'll go straight to the bottom line, okay? The point of the whole thing is that it's the anniversary on Monday. That is when we should be doing something on their anniversary. And yet, there is nothing organized. We are saying, well, the General will go there on his own pilgrimage. Why don't we organize something for that day to gather at a particular place, at a particular time, and give respect. Give respect, give importance, say our prayers, maybe make a peaceful march. I mean, show them, show the world, not just the relatives only. Yes, the relatives definitely, yes, our people definitely, but show the world, and most of all, show ourselves, and most of all, show humanity that we care. And that is the only way that we can pay our respect. That is what they call, what Lito will remember, what we call dignum et justum est. That is what is right and just. That is what is proper and called for. And so even in this waning few seconds that you have indulged me, please let me appeal to you, to each one of you. Tayo po ngayon, bago po tayo maghiwalay, tayo po'y mag-usap ng ilang minuto lamang, 1 minute, 60, o 59 seconds, less than 1 minute. Kung anong oras po tayo pwede magkita-kita, kung saan po lugar, at kung paano po tayo mamarcha, kung ano po dadalhin natin, kantila, kung ano po isusuntatin, itimba o pula, magbigay po tayo ng respeto. Let's organize it. Nobody's organizing it, and yet, we want to cater to the we put ourselves in the hands of the Senate and the hands of the House of Representatives. Please. We are actually, thank you, Congressman Sio. Actually, meron kong dalawang activity on Monday. Number one, we are together with the PNP Alumni Association. Pagkakaroon po ng sa PNP-A Academy sa sila. Anong oras po? Alas 8 po yun. So, kung kayo po ay nais na pumunta doon, ano po yun? It's open to the public. We can actually go there, all of us, and work it out. The other thing is, there is a group that is organizing
small mass din po, commemorative mass, dyan po sa may EDSA, yung kung saan yung mga maraming bandila. Doon sa mga monument, People Power Monument, meron po nag-organize din ng grupo doon. So, pwede po tayo sumali doon sa dalawa na yan. PNPA Alumni Association, meron po silang grupo doon. At nung isang araw nga po kausap namin yung presidente ng PNPA Alumni Association, si General Rentoy. At ang si Tom. At sinabi niya, open to the public yun. Kung sino pong pwede pumunta. Kaya meron po tayong ginagawa. Ngayon, kung yung mga kasama po natin dito ay gusto rin magkaroon ng organized effort, okay din po. At mamaya po, pagkatapos nitong ating forum, we will sit down, whoever is available, with Congressman Siuko. Baka siya po ay gusto magkaroon ng isang grupo rin na magkaroon din ng commemorative activity. But in the meantime, we will have to continue with our forum and we will request before the voting, Congressman Atienza, General Abel Rosso to make their final statements, and then we will say thank you to all of our members for here right now. Salamat, and thank you for inviting me here. And I'd like to assure Congressman Siuko, my good friend, I have not decided to become a prostitute here. You are not one, but the institution really is suffering. You happen to have to report that every day. It's suffering. I call it the Chamber of Commerce. We call it a house of prostitution. Baka siguro mas ano lang ang konti. Jukebox. Hindi po, it's worse than that. Anyway, binibenta po sa prostitute. Sana maintindihan nyo, no? Yung BBL. Laman. We are warning the nation not to rush into it. Pag-aralan natin mabuti. Hindi naman kami kung hindi namin gusto sumang-ayon sa madali ang approval. Imagine, they're promising approving it by Wednesday or next week. Ano ito? Ice and mace na naman to. Ano ito? Regimented, stampeded decision. Teka po na, pag-usapan natin to till kingdom come because the future of the nation rests on this. As a sovereign, united, independent Filipino people. United. Hindi yung 20 years from now, our grandchildren now will have a problem with a secessionist, divided, and a war-torn country. Dahan-dahan tayo, at yun po naman ang aming pakay dito sa aming mission na ginagawa namin ngayon. Masa kayo na pipilitin namin na may pilit ang pagsunod sa lituntunin ng paggawa ng batas at hindi yung kagustuhan lamang ng ilang tao. Pagsabayan tayo ng Panginoon. Salamat po. At bago natin bigyan si General Valeroso ng kanyang final statement, we would like to present to you itong gift to the nation ni Anthony. Meron siyang kanta. Ito naman kung meron kayong recorded evidence sa SAP-44. Ito naman meron naman akong recorded music at recorded songs for the recorded songs for the SAF widows. Dahil sila po, ito po ang unang-unang Valentine Day na wala ang kanilang mga mahal sa buhay. So, hinandun ko po ang dakilang lahi, ang aking mga positions, mahal kita, at kapayapaan. Peace. Galing po ito sa inyong likod, kasama po sina Lloyd Umali, si Sita Sal, si Ima Castro, na record po ito. Yeah, dakilang from my Dakilang Lahi Foundation. Pinamagatang SAF-44, mahal kita, para sa mga SAF widows. Kantahin ko lang yung kapirasyon ng Dakilang Lahi. O ang pag-ibig ko sa'yo, walang hanggan. Ikaw ang siyang dalangin ko sa Diyos kailan pa man. Magkikinang ang iyong bituin at sisikat ang araw. Ang kalayaan mo'y sinisigaw. Ang bukas ay tanging sa'yo nakalaan.
ay umanggi ang kulay mo, dugot pawis sinalay mo, di ka na maapi. Ngayon o kailanman, pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Mabuhay ang ating bansa. Yun na po siguro yung pinaka-final statement ko sa pamamagitan ng musika na kinanta na ating kaibigan Anthony Castello. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yan po natapos yung ating Forum for Safety. Tara. Naka-record na. Sa Facebook na naman yan. Oo, naka